Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Telmo. Taong 1970, Pagadian, Zamboanga del Sur. Anak ng isang tumalikod na pari itong si Telmo. Bata pa lamang siya, nakita na niya ang mga naging paghihirap ng kanyang ama. Bilang isang nabigong pari kasi, sakdalang kanyang kasalanan sa simbahan man maging sa mga taong nakakaalam. Itinuturing din yung napakasamang tao, kaya kahit pagtatrabaho, hirap na hirap itong makahanap. Sa edad niyang 2 anyos noon, nilisan nila ang Pagadian. Naghanap sila ng mga karatig probinsya kung saan sila tumira ng ilang taon. Dala na rin ng hirap ng buhay sa mga lugar na kanilang napuntahan, pinili ng tatay niyang muling bumalik sa syudad ng Pagadian. Kaya lang naman yung nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik ay dahil sa isang dekada na ang nakalilipas magmula noong naging matunog ang kanyang pangalan sa lugar. Hiwalay sila Telmo sa kanyang totoong ina, gawa ng ipinagbawal ng marami ang pagsasama ng pari at isang deboto ng simbahan. Marami ang tumutol doon, kaya para malagay sa tahimik ang kanilang mga buhay, nagdesisyon ng tatay niya na talikuran ang lahat. Siya lang ang isinama nito sa kadahilan ng kusang loob siyang ibinigay ng kanyang ina rito. Aminado rin kasi ang nanay noon ni Telmo, mahihirapan sila kung sakali mang siya ang bubuhay sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito tiningnan bilang isang malaking pasya. Ang nakatatak kasi sa kanya noon, pagpapakita ng pagmamahal ng kanyang ina, ang ginawa nitong sakripisyo. Hindi man naging madali ang pagpapaubaya nito sa kanyang ama. Lakas loob siya nitong ibinigay sa paniniwalang mas gaganda roon ang kanyang buhay. Kahit papaano, di naman nagkamali ang nanay niya, gawa ng napalaki siya ng kanyang ama bilang isang mabuting tao. Mahirap lang sila at pagsasaka lang ang kanilang ikinabubuhay, pero kahit papaano may kapayapaan at pag-ibig ang kanilang tirahan. Mababait din sila sa kanilang kapwa, at ni minsan wala silang nakaaway sa lugar na kanilang nilipatan. Bagaman matagal nang hindi pari ang tatay niya, nagpatuloy pa rin yon sa pag-aaral ng tunay na pananampalataya. Dinamay na rin ito ang pagsaliksik ukol sa mga lihim na karunungan, kaya sa paglipas ng mga taon, unti-unti na itong nagkaroon ng mga karga sa katawan. Ayon sa kanya, nagsimula yon sa pagtanga ng tatay niya ng baon ng nyog na walang mata. Sinundan niyo ng pulang bato omo hanggang sa nakagawa na yon ng mga habak kalasag at iba pang mga uri ng agimat kagaya ng trespiko, birhen at mga arkanghel. Buhay at mabisa ang lahat ng gamit na pagmamay-ari nito, kaya nung malaman yon ng mga antingero, pabalik-balik yun sa bahay nila tuwing Biyernes Santo para mamalimos ng gamit. Nagbibigay ng salapi ang mga antingero base sa pasya ng kanilang puso, kaya malugod naman yung tinatanggap ni Telmo. Sa totoo lang, mula noong tumalikod sa pagiging pari ang tatay niya, naging isa itong panday ng mga agimat. Hindi lang yun basta agimat, dahil may kakayahan itong baguhin ang buhay ng taong naniniwala. Ayon pa kay Telmo na, lahat ng gamit kayang pandayin ng tatay niya. May hiwagang armas, kalahating taon lang tapos na yon ang kanyang ama. Ang mga medalyo naman, 3 buwan lang. Tapos yung mga agimat na may baong mutya, 5 taon ang inaabot para makagawa nun. Sa katunayan, sa isang dekada nilang pananatili sa lugar, 2 ganoong uri ng agimat ang nililikha ng tatay niya. Sa tulong ng mga dasal, pananampalataya at mga ritual,
Napag-isa ng tatay niya ang mga agimat sa mga mutyang nakuha nito. Hindi biro ang lakas ng dalawang gamit dahil marami itong kayang gawin. Ayon kay Telmo, unang agimat na ginawa ng kanyang ama, binauna ng mutya ng kulog. Yung pangalawa naman, binauna ng mutya ng kuweba. Personal at pansariling gamit lang din yon ng tatay niya. Sa dami kasi ng may gustong makakuha ng tangan mula sa kanila, hindi nila maipagkakailang nagkakaroon na ng mga pagbabanta ang buhay nila. Upang makaiwas naman sa mga panganib na hindi nila inaasahan, nagdesisyon ng ama ni Telmo na limitahan ang pagpapalimos ng mga tangan. Kinakailangan niya kasing gawin ang bagay na yon, lalo pat may mga nababalitaan na ito ukol sa mga antingerong ginagamit ang kanyang mga likha para sa mga masasamang akto. Siyempre, bilang lumikha ng mga kargang ginamit ng mga ito, masakit yun para sa kanya. Hindi naglaon nang hindi na niya maatim ang mga pangyayaring yon. Doon na sila bumalik ng pagadian. Dala na rin ng lihim na karunungan ng kanyang ama. Napansin naman nila noong nanumbalik na ang respeto sa kanila. Pagdating naman nila sa syudad, agad silang humanap ng bahay na pwede nilang matuluyan. Nagtagal sila roon ng humigit sa 2 buwan hanggang sa makapagpatayo na rin sila ng kanilang sariling tahanan. Upang makasabay sa dami ng populasyong naninirahan sa lugar, gumawa ng mga hanap buhay ang tatay niya. Nagsimula sila noon sa pagbebenta ng mais hanggang sa magkaroon na sila ng bigasan at kalaunay sariling lupain na mapagsasakahan. Nagbebenta na rin sila ng mga karne ng hayop, kaya ilang taon lang noon ang lumipas, kilala na sila sa lugar. Bagaman abala na sila sa ganoong gawain, hindi pa rin nakakalimutan ng kanyang ama ang pagpapanday ng agimat. Sa katunayan, gumawa ito ng silid sa kanilang pamamahay kung saan tanging silang 2 lamang ang pwedeng pumasok. Kung hindi nyo kasi na itatanong, may mga manggagawa sila sa kanilang tahanan na nakatira. Yung iba sa mga ito, galing pa sa probinsyang pinagtirahan nila noon. Kaya nung umangat na sila sa buhay, kinuha nila ito para makatulong. Aminado rin kasi noon sila Telmo, malapit sa kanilang mga ito, kaya kahit papaano gusto rin nila roong makatulong. Minsan nga, wala na sila noong kinikita dahil tama lang yung kita ng kanilang negosyo para sa pagpapasahod at pagbabalik ng kanilang mga paninda sa pwesto. Pero kahit na ganon, di naman sila gaanong nag-alala dahil ayon sa kanyang ama, sanay na sila sa lahat. Hindi ito natatakot na muling makaranas ng hirap, gawa ng doon din naman sila nagsimula. Kaya rin itong mabuhay ng tamang-tama lang, kaya yung yamang tinatamasa nila noon, talaga namang tsamba lang para sa kanila. Ilang taon din naging masagana noon ang kanilang pamilya, kaya yung mga taong nakapalibot sa kanila, nabiyayaan talaga nila ng matinding grasya. Ang kaso lang, pagpatak ng taong 1970, nakagawa ng isang agimat ang tatay niya na nakapagpabago sa buhay nila. Base sa kwento nito kay Telmo, noong nananaliksik pa lamang ito ng karunungan, hindi na talaga nito mapalagay ang kanyang sarili magmula noong nabasa niya ang tungkol sa mga tagapagmasid at sa pinuno nitong si Samyaza. Maraming kwentong kumakalat ukol dito. Kaya bilang isang pantas na mananaliksik ang tatay niya, nagbuhos yun doon ng taon para maunawaan ang tunay na nangyari sa anghel na yon. Sa dinami-rami kasi ng anghel na nabasa nito, tanging si Samyaza lamang ang nagbigay sa kanya ng kakaibang interes. Naisip ng kanyang ama na kung mailalagay niya sa kanyang agimat ang karunungan nito, wala nang makakatalo sa kanya. Ultimo ang mga malalakas na nilalang na nasa panig ng kaliwa, susunod sa kanya sa pamamagitan ng agimat ng anghel na yon.
Hindi rin siya kayang pigilan ng mga antingero at albularyo, gawa ng sa pamamagitan ng kanyang mga agimat sa kanan, ituturing siya nitong hindi banta sa sangkatauhan. Dagdag pa nito na, wala naman yung masamang binabalak. Ang nais lang nitong mangyari mapasunod ang lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Halos sa lahat ng pinanday niyang agimat, yun lamang ang ginugulan niya ng mahabang panahon. Ang hindi lang nito inaasahan ay nung makumpleto na nito ang sangkap para sa agimat na yon, naglabas ito ng isang makapangyarihang aura na animoy tumawag sa lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nakakapagtaka ring hindi nito mahawak-hawakan ang medalyon na kanyang nilikha, kaya doon na ito humingi ng tulong kay Telmo. Inutusan siya ng kanyang ama na kunin ang agimat, at nung pagkahawak niya rito, bigla itong pumasok sa kanyang katawan. Sinubukan niya pa itong iwaglit pero naglaho na lamang ito na parang bula. Matapos ang mga pangyayaring yan, nakaramdam siya ng napakainit na presensya sa katawan niya na animoy sinusunog ang kanyang kaluluwa. Di naman yun nagtagal dahil kalaunay bumalik din naman siya sa normal. Subalit, habang tumatagal, nakakapansin ng kakaiba itong si Telmo. Sa kasagsagan kasi ng pagkausap ng tatay niya, marami siyang mga tinig na naririnig na bumubulong sa kanyang isipan. Noong una, hindi niya mawari ang mga mensaheng nais iparating ng mga ito. Pero, sa kalaunay doon niya naunawaan ang lahat ng mga katagang sinasabi ng tinig. Ayon kay Telmo, iisang bagay lang ang ibinubulong ng mga ito at yun ay walang iba kundi ang tungkol sa pagsasakatuparan niya sa hangarin ng pinuno ng mga tagapagmasid na anghel. Magmula rin noong gabing yon, itinalaga na siya ng mga tinig bilang may kapamahalaan sa lahat ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ngunit kagaya ng mga maharlika, upang bigyan siya ng paggalang ng kanyang mga nasasakupan, kinakailangan niyang patunayan kung ano ang kanyang kakayahan. Matapos naman niyang marinig ang tungkol sa bagay na yan, doon na unti-unting nabaling ang kanyang atensyon sa mga bagay na sinasabi ng kanyang ama. Telmo, naririnig mo ba ang mga sinasabi ko sa'yo? Mula ngayon, lahat ng nararamdaman mo ipagbibigay alam mo sa akin. Tuso ang anghel na yan, kaya kinakailangan nating mag-ingat. Paalala ng kanyang ama. Dagdag pa nito na, wala pa yung ideya ukol sa kung ano ang bisa ng agimat sa katawan niya. Pero nasisiguro nito, may kapangyarihan siyang gumawa ng mga bagong nilalang na nasa panig ng kaliwa. Yon ang kinakailangan nilang ingatan nang sa gayoy hindi na madagdagan ng puwersa ng mga ito sa mundo ng mga buhay. Nang marinig naman ni Telmo ang tungkol dito, lahat ng sinabi ng kanyang ama, maigi niyang tinandaan. Upang makaiwas din sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan, minabuti nitong wag na munang lumabas ng bahay. Magtatatlong araw din siyang nanatili sa loob, kung saan purong paghiga at pagkain na lamang ang kanyang ginagawa. Yung tatay naman niya, magdamagang gumagawa ng paraan para maalis ang sumpa sa kanyang katawan. Subalit kahit anong gawin nito, hindi nito kayang maipalabas ang agimat na pumasok sa kanyang sistema. Inakala rin nilang yun lang ang kanilang magiging problema, pero isang linggo pa ang dumaan, unti-unti na nilang napapansin ang mga gabunang umaaligid sa kanilang tahanan. Una nitong pinuntirya, yung mga manggagawang naninirahan sa kanila, kaya nung maramdaman ng tatay niyang nanganganib na rin ang buhay ng mga ito, nagpasya yung pauwi na muna sa probinsya. Alam kasi nitong nais ng mga aswang na mawalan sila ng kasama, kaya pinagbigyan yon ng tatay niya.
Bagaman alam nitong marami silang kalaban, naniniwala pa rin itong walang panama sa kanila ang mga nilalang. Isang gabi, habang pinag-aaralan siya ng tatay niya, may mga narinig silang pagkatok at malakas na pagbato sa bintana ng bahay nila. Sinasabayan din yon ng pag-alulong ng aso, kaya sa halip na buksan kaagad nila ang pinto, sinipat muna nila yon sa siwang ng dingding. Tiningnan din nila ang langis sa altar ng bahay upang kumpirmahin kung tunay ngang aswang ang mga nasa labas. Pagsilay naman ng kanyang ama na bumubula ang mga ito, napangiti na lamang siya habang nagwiwika kay Telmo ng, Sinusubukan talaga nila tayo, anak. Anong akala nila? Masisindak tayo sa dami? Sanay na ako sa mga paninindak at kailanmay hindi ako matatakot sapagkat alam ko ang aking ginagawa. Nasa puder ako ng Diyos na buhay. Naniniwala akong hindi niya ako pababayaan. Pagkalahad naman dito ng tatay niya, agad naman yung humarap sa altar, lumuhod at nagsimulang magdasal. Panay na rin ang pag-ihip nito ng bakod at puder sa katawan, na animoy naghahanda sa digmaang nagbabadya sa labas. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makapagkarga na ito, agad naman itong inilagay sa kanyang habak ang 2 agimat na kanyang pangunahing ginagamit. Bago rin yung lumabas ng bahay, naghasa pa yon ng sundang, indikasyon na hindi talaga yon magdadalawang isip na pumatay. Pagsilay naman niya sa ginawa nito, tahimik lang naman siyang nagmasid hanggang sa kalaunay sinarado na nga ng kanyang ama ang pinto ng bahay nila. Noong una, sinubukan niyang indahin ang lahat ng mga palaisipan sa utak niya, pero kalaunay nagapi rin ito ng kanyang kuryosidad. Nang hindi na maatim ni Telmo ang mga nangyayari sa labas, nagmamadali naman siyang sumilip sa siwang kung saan doon niya nakita ang kanyang ama na nakikipag-argumento sa mga nilalang. Habang pinagmamasdan naman niya ang mga ito, nakapagtatakang hindi niya yun naririnig kahit mga parang pasigaw na ang pag-uusap ng 2 panig. Maya-maya pa, may nasipat siyang isang aswang na namumula ang mga matang tumititig sa siwang na kanyang pinagsisilipan. Pagramdam naman niya ng takot, agad naman siyang dumapa sa sahig habang pinag-iisipan ang tungkol sa pakay sa kanya ng nilalang. Hindi naglaon, nang akmang papatayo na siya, may naramdaman siyang malakas na pag-ihip ng hangin na animoy nagbago sa presensya ng kabuuang bahay. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang napasilay sa kanyang tabi at sa hindi malamang dahilan, may nakita siyang figura na nababalot sa purong anino. May malalapad yung mga pakpak, tapos may sungay yun sa noo. Dahan-dahang inabot ng nilalang ang kanyang kamay, at nung makatayo na siya, binulungan siya nitong maghanap ng ibang mga hayop para utusang tumulong sa tatay niya. Dagdag pa ng nilalang na yon, hindi mabubuhay ang kanyang ama sa dami ng mga gabunang kaharap nito. Maaaring may taglay nga siyang makapangyarihang agimat, pero hindi yun sapat para sa mga gabunang may matinding galit sa kanilang dalawa. Pagtatapat pa ng nilalang na yun na, kapag mamatay ang tatay niya, habang buhay niyang dadalhin ang konsensya ng hindi niya pagtulong dito. Matapos naman yung marinig ni Telmo, walang pagdadalawang isip naman niyang sinunod ang nais mangyari ng nilalang. Napansin din niya kasing mabait ito, kaya dapat lang yung pagkatiwalaan. Sa pagdating naman niya sa likurang bahagi ng bahay nila, dahan-dahan niyang nilapitan ang mga aso nilang hindi mapakali at mayat-maya sa pag-alulong. Alinsunod sa bulong sa kanya ng anino,
Hinawakan niya ang mga noo nito, sabay isip ng isang nilalang na nasa panig ng kaliwa na nais niyang pasapiin dito. Matapos naman itong gawin ni Telmo, laking gulat na lamang niya nang magsimula ng mangisayang mga ito kasabay ng mabilis nitong pagpapalit anyo. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang isang kapre na may kalahating wangis ng asong gubat. Pagtayo naman ito, agad naman yung kumuha ng tipak ng kahoy, sabay tungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Yung dalawa namang naiwang aso nila, naging tikbalang at dukal pa. Wala sa tamang isip ang mga nilalang na yon, kaya tanging ang utos lang niya ang gumagabay sa mga ito. Pagkaripas naman ng takbo ng mga nilalang, dahan-dahan naman siyang naglakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Maya-maya pa, nang mapansin na rin ng mga gabunan ang pagdating niya, agad naman yung nagsiangil at kasabay nito ang mabilis nilang pagpapalit anyo. Pagsilay naman ni Telmo sa ginagawa ng mga nilalang na yon, alinsunod sa tinig na bumubulong sa kanyang isipan, na natili siyang nakatayo at walang pinapakitang takot. Sa halip di na madala sa paninindak ng mga ito, inutusan niya yung sumugod, pagpapakita ng kaibabawan niya pagdating sa kapangyarihan. Nang marinig naman ng mga gabunan ng kanyang sinabi, buong lakas naman yung umatungal, kasabay ng pagsigaw ng mga ito na isuko na niya ang agimat ng pinuno ng mga tagapagmasid na anghel. Matapos naman itong mailahad ng mga gabunan, buong puwersa naman yung sumugod, dahilan para magpakita sa likod ng anino ang tatlong nilalang na kanyang nilikha. Pagsilay naman ng kapre sa unang gabunang papalapit, walang habas naman niya itong pinagpapalo ng tipak ng kahoy hanggang sa yon ay maibaon niya ng buhay sa lupa. Pagkatapos naman itong gawin ng kapre, sumugod na rin ang dukalpa at tikbalang na may daladalang latigo. Walang patid nitong nilabanan ang mga gabunan hanggang sa may mangilan-ngilan na sa mga ito ang namatay sa kanilang mga kamay. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, napilitan na ring lumapit ang kanyang ama sa kanya para protektahan siya. Subalit nang mapansin naman yun ni Telmo, nginitian na lamang niya ito, pagpapakita na wala yung dapat na ipag-alala. Matapos naman niya itong gawin, nagsimula na rin siyang maglakad papalapit sa kinaroroonan ng mga gabunan, at nung matagumpay na makalapit sa kanya ang isa sa mga ito, mabilis naman niya itong hinawakan sa noo, sabay bulong dito ng 9 na buhay na salita. Nang may sakatuparan na niya ang bagay na yan, agad namang lumuhod ang gabunan sa kanyang harapan, na animoy naghihintay ito ng utos. Dahil dito, minabuti naman niyang utusan lang yung sumunod sa kanya nang walang ginagawa. Ang nais kasi noong mangyari ni Telmo, makabuo ng isang grupo ng mga gabunan para yon ang utusan na lumaban sa kanilang mga kalahi. Ayon sa kanya, inabot siya ng 10 minuto para makahuli ng 7, kaya nung naisakatuparan na niya ito, agad niya yung inutusan na paslangin ang kanilang mga kadugo. Pagkalahad naman niya ng mga kautusan, mabilis naman itong sinagpanga ng mga kasama nila na animoy hindi na yon nakakakilala. Pagsilay naman ng gabunan sa ginawa ng mga 7, pilit pa nila yung pinigilan, ngunit mas lalo lang silang nahirapan. Hindi kasi nagpapaawat ang mga nilalang na yon, kaya sa oras na mag-alangan ng mga kalahi nito, madali nila yung napapaslang. Kalahating oras pa ang dumaan, nalipol ni Telmo ng walang kahirap-hirap ang mga gabunan. Yung 7 namang napaanib na sa kanyang kapangyarihan, inutusan na rin niyang mamatay ang mga ito kasama ng kanilang mga kalahi. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid,
agad naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Paglapit naman niya sa inuupuan nito, agad naman siyang tumabi rito habang nagwiwika ng, "Tay, hindi naman pala sila mahirap kalaban eh. Napakaganda ng bisa ng agimat na ibinigay ninyo. Pakiramdam ko, wala nang makakatalo sa akin." Pagkarinig naman ng kanyang ama sa kanyang sinabi, napakunot naman ang noo nito habang nakatitig sa kanyang muka. Maya-maya pa, iritable naman yung sumagot ng, Huwag kang mag-isip ng ganyan. Karamihan sa mga taong may mataas na tiwala sa kanilang mga sarili namamatay ng maaga. Oh, malakas ang agimat na tangan mo. Pero nakakapangilabot ang nilalang na nagpapahiram sa iyo ng kakayahan. Hindi ka handa para dyan. Kaya ikaw ang ginamit. Pero kahit na ganito ang nangyayari, sisiguraduhin ko pa rin hindi tayo iikot sa kanyang mga kamay. Magpakatatag ka, anak. Gagawa tayo ng paraan kung paano maikakalas yan sa iyong katawan. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo nung una, mapanlin lang ang mga anghel. pagkalahad naman ng kanyang ama sa mga katagang yon, inabisuhan naman siya nitong pumasok na sa loob ng kanilang pamamahay. Akala ni Telmo mapapadali ang pagtanggal ng tatay niya sa gamit ng anghel ng kadiliman, pero lingid sa kanyang kaalaman, masyado palang maselan ang lahat ng paraan para maisakatuparan ito. Buwan at mga taon pa ang lumipas, nanatiling bigo ang tatay niya. Habang tumatagal ding nakabaon sa kanyang katawan ng agimat na yon, unti-unti niyang napapansin na nagkakaroon na ng wangis yung anghel na gumagabay sa kanya. Bagaman hindi sigurado itong si Telmo, naniniwala siyang ang aninong bumabalot sa katawan nito ay ang nagsisilbi nitong selyo. Ang hindi niya lang alam noon ay yung mga mangyayari sa oras na nakawala na roon ang gabay ng kanyang kapangyarihan. Ayon pa sa kanya, ilang buwan ang lumipas magmula noong nadiskubre niya ang ganoon niyang kakayahan, hindi na rin sila pinatahimik pa ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pakiramdam niya, tuwing nakikita siya ng mga ito, isa siya sa mga mortal nitong kaaway. Dagdag pa niya na, sa kanyang pamumuhay na kasama niya ang agimat, marami na siyang mga mambabarang at mangkukulam na nakaharap. Napansin din niyang nakikipagtulungan ng mga ito sa aswang na animoy meron lang yung iisang layunin. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong mga kaganapan, wala pa ring nakakatalo sa kakayahan ni Telmo. Kasabay din kasi ng paglipas ng mga buwan ay ang paglawak ng kanyang karunungan ukol dito. Habang tumatagal, mas napapansin niyang marami rin palang nagagawang kamanghamanghang bagay ang tangan niyang agimat. Una niyang napansin ang pagkakaroon niya ng kakayahan na gawing hayop ang mga mangkukulam na siya namang tinitingnan niyang parusa sa mga ito. Habang buhay na kasi yung makukulong sa ganoong anyo, kaya kahit anong gawin nila, mamumuhay sila bilang mga hayop sa mga natitirang buhay nila sa mundo. Ikalawa rin sa kanyang napansin ay yung kawalan ng kapaguran ng kanyang katawan at yung hindi niya pagramdam ng mga sugat na kanyang natatamo. Hindi na rin niya nakikita ang sarili niyang dugo, gawa ng kapag nagkakasugat siya, walang lumalabas dito. Subalit sa kabila ng mga kamanghamanghang himalang nangyayari sa kanya, meron siyang isang bagay na kinakatakutan at yun ay ang paglakas ng bulong sa kanya ng anghel. Noong una pinipilit pa itong labanan ni Telmo, pero kalaunay napapasunod na rin siya nito. Nang dumating na rin sa puntong wala nang maisip na paraan ang tatay niya, humingi na lang yun ng tawad sa kanya bago siya nito makailang ulit na undayan ng saksak sa kanyang dibdib. Nung mamatay itong si Telmo, doon pa lamang nagsimulang umahon ang agimat sa katawan niya na siya namang dali-daling inilibing ng tatay niya
bago sumuko sa otoridad. Magpahanggang sa ngayon, tanging kwento na lamang ang natitira sa naging buhay ni Telmo. Umiikot pa rin naman yun sa kanyang mga kadugo. Yun nga lang ang nagiging palaisipan para sa mga ito ay kung nasaan na nga ba yung agimat, kung saan nakatira yung anghel na si Samyaza. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, hindi ko inaasahan yung dulo, no? Na mamamatay pala si Telmo. Kasi mismong tatay na niya, hindi alam kung ano gagawin eh. So, ang ginawa niya, sinaksak na lang yung anak niya. Tapos, yun, nung nakuha niya yung agimat, inilibing niya, siguro, para wala na ring makagamit kung ano man yung meron sa agimat na yon. Pero kung tutuusin, kung itong agimat na to napunta sa tatay niya o sa isang marunong o mahusay na antingero, malamang magagamit nila yun ng maganda eh. Magagamit nila sa tama. Kasi alam ko meron na tayong ganitong series, yung kayang utusan yung mga nasa panig ng kaliwa, pero napagana niya ng maayos. Dito lang kasi alam naman nating lahat, narinig na rin naman natin na bagito pa si Telmo. So wala pa siyang alam pagdating sa mga ganitong klaseng bagay. Yun lang, para sa akin napakasakit ng kwento na to, pero overall, sobrang manghang-mangha ako dun sa pinanday ng dating pare na tatay ni Telmo. Kaya kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.